Sa heart! Bitter ka ba sa darating na Valentine's? Pwes, itodo na ang pagbibitter. Dito sa Calatagan, Batangas, mag-travel sabay hugot sa kanilang Ampalaya Farm kung saan may mahigit 10,000 square meters na taniman ng ampalaya. Ang pait, mga bes! Diyan ka na babagay. Mahigit 10,000 na piraso o 1,000 kilos ng ampalaya ang nahaharvest nila rito kada linggo. Isa sa mga namamahala ng tanimang ito, si Rolando. Mula sa pagsibol pa lang, dapat pagtanim mo, mabilis siyang umakyat tapos 35 days pagkatanim, harvest ka. Isa yun sa batayan na malusog ang ampalaya mo, magandang klase. Isa sa mga magsasaka rito, si Chris, na naranasan na raw lahat ng pait sa buhay pag-ibig. Wala namang nagmahal sa akin ng tuo. Naging asawa ko muna yun, namatay. Tapos nung umibig liam ako, may asawa naman. Pero imbes na magpaka-bitter, ibinuhos na lang daw ni Chris ang kanyang oras sa pagtatanim at pagluluto. Katulad na lang sa araw na ito, magluluto siya ng kanyang specialty, sarsyadong ampalaya. Ngayon, luto na ang ating sarsyadong ampalaya. Masarap siya. Palibhasa sa sariwa siyang binitas. Ang hindi lubos akalain ni Chris, dito sa taniman ng ampalaya pala niya makikilala ang muling magpapatibok ng kanyang puso, si Tere. Nagkahulihan kami ng loob dahil siya mayroon ding mapait na kasaysayan, parehas ko. Sa mga bigo, magtanim na lahat tayo ng apalyat para malimutan yung kapait ang dinanas niya sa buhay. Ang ampalaya, kahit mapait, good for the heart daw. Mayaman siya sa vitamin A, vitamin C, at saka vitamin B. Kahit hugasan mo siya, kahit ibabad mo siya sa tubig, nandun pa rin yung vitamina. Mayaman din siya sa fiber. Higit sa lahat, ang ampalaya is low in calories. Kaya ampalaya pa more! Sa karinderya ng mag-asawang Nympha at Bernardo, ang kanilang specialty, relyenong ampalaya. Pili na lang kung ano ang iyong mapupusuan, fish relyenong o chicken relyenong ampalaya. Una munang iginisa ang fillings. Filling. Crunchy siya, tapos medyo manamis-namis. Wala siyang pait. Nung maliliit pa ang mga anak namin, kulang sa mapanggastos. Nagkakaroon kami ng away. Ang ginawa ko, nag-resign na lang tapos nagtayo kami ng kantina. Lagi lang kami magkasama. Mas maganda ang aming flow ng pamilya. Nababantay ko mga anak ko. Wala pa kasi ako nakikitang relyenong ampalaya sa ibang lugar. Binabalik-balikan naman nila kasi medyo kakaiba. Ang sigaw naman ng mga sawi sa Calamba, Laguna. Saging lang may puso! Check! At ang puso ng saging nila rito, ginagawang ginataan ni Dayan. Ngayon, magluluto tayo ng puso ng saging dahil Valentine's ngayon. Hinimay muna ang puso at saka pinira-piraso. Oh no! Aray! So lalamasin natin tong puso ng saging at para mawala ang pakla. Yung pinakanggata niya, pumapasok doon sa puso ng saging. Ito rin daw ang paboritong ulam ng namayapa na niyang mister. Every time na magluluto ako ng puso ng saging, talagang umiiyak talaga ako kasi lagi kong naalala siya. Maski 5 years na siyang nawala, masakit pa rin sa akin. Samantala, ang tanong ngayon ng ilan, bakit merong araw ng mga puso, pero bakit walang araw ng mga utak? Dito sa Cebu, ang puso at utak mas masarap daw kapag pinagsasabay. Ito ang tuslo buwa, gawa sa utak ng baboy na madalas ipinapare sa puso o yung binalot na kanin. Dito sa Malabon, dinala ito ng Cebuanang si Jeneline.
sibuyas. Pwede na po natin ilagay yung utak ng baboy. Ay, tama-tama, magkasama ang puso at utak. So, noong unang day ko na sinubukan ko yung negosyong yan, bumili muna ako ng isang butin, isang kawali. Konti-unti, dumadami hanggang nakakaubos na ako ng 3,000 na puso everyday. Ngunit kung si Jenilyn daw ang tatanungin kung puso o utak ang kanyang paiiralin, Yung kinakasama ko ngayon, may dati na siyang asawa, pero wala na po silang komunikasyon. Kung yung paparalin mo ang puso mo, tama, minsan. Meron din naman kung pairalin mo yung utak mo, mali din minsan. Kaya siguro i-balance na lang din nila. love is in the air naman sa Bulacan sa tulong ng perfect Valentine gift na ito Seafoods for you. na bouquet of seafood. Ito ang level up gimmick ni Chef Ruel para sa araw ng mga puso. Dating seaman si Chef Ruel. Usually, mga OFW, mga seaman na hindi nila mabigyan ng kasiyahan yung mga asawa nila. So ngayon, Facebook will serve as the connecting link. Magbe-message lang sila, bibigay ko yung account ko, papadala nila doon. Una munang iniluto ang mga hipon at alimango. At saka ini-arrange na parang mga bulaklak. Ang bouquet tumitimbang ng humigit kumulang 3 kilos at nagkakahalaga ng 1,500 pesos. Ito yung tinatawag kong alimangong romantiko. Si Chef Ruel pa mismo ang personal na nagde-deliver nito sa kanyang mga customer. Deliver to ng asawa mo. Wow, thank you. Pakiramdam ko kahit wala siya ngayong Valentine, nandito siya, kasama ko siya. Ang saya. Very prone sa contaminant ng seafood. Kaya po ngayon, ang ginawa ko, ahead of time. Anong oras i-deliver, so noon ko pa lang siya gagawin. Kung lunch, niya gusto, in 30 minutes time, gagawin ko yun. Pero hinay-hinay lang po sa pagkain nito dahil ang hipon at alimango mataas sa kolesterol. Kapag nasobrahan ng kain, masama sa puso. Mapait o matamis? Puso o utak? Ang mga hugot natin sa buhay pag-ibig, daanin na lang muna sa kain. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.